Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just study it, or we will just hear it from someone who is teaching and preaching to us. We have to agree it wholeheartedly, believe it wholeheartedly, claim it wholeheartedly, and declare it wholeheartedly so that there will be manifestations in our lives. And let us read here in Romans 12:2, Tagalog ang Biblia. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. And in Message Translation, Romans 12:2, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it, unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Romans is no other than Apostle Paul himself, and Apostle Paul known as a man of revelation dahil sa kayamanan at kadakilaan ng mga revelation at kapahayagan ng Diyos na ibinigay sa kaniya. And Apostle Paul wrote almost 1/3 of the New Testament books, and his epistles and letters known as Pauline epistles, and some of them known as pastoral epistles, prison epistles, and general epistles, brethren in Christ. At ito nga po ang kanyang letter or epistle sa mga mananampalataya sa Roma o sa mga iglesia na nasa Roma, mga kapatid, na sinasabi ni Pablo, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kumbaga ito po ay renewing of the mind, dahil ang sabi nga po sa Message Translation na minsan tayo ang nag-a-adjust para ma-adapt natin ang kultura ng sanlibutan, in which hindi po natin dapat itong gawin mga kapatid, sapagkat ang sabi po dito ng Message Translation, itong kultura ng sanglibutan mga kapatid, the culture around us always dragging us down. Lagi tayong dinadala pababa or ibinabagsak tayo mga kapatid. Kaya those people who are well adjusted sa tinatawag nating kultura ng sanglibutan, they remain immature, brethren in Christ. Kaya nga po sabi ni Pablo, manapay tayo ay magbago ng pag-iisip. Maganda rin po ang pagkasabi sa Message Translation, instead, fix your attention on God. Bakit po? Kasi kapag i-focus natin ang ating attention sa Diyos, we will be changed from inside out, brethren in Christ. At ang sabi pa dito, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. So, once na tayo po mga kapatid ay nag-fixed ng ating pong paningin sa Diyos, mga kapatid, something good is going to happen sa ating mga buhay. And our today's message entitled, Fixing Our Attention on God. Lagi natin tandaan mga kapatid na, di ba, yung typologically speaking, brethren in Christ, yung tikin na nilagyan ng tansong ahas ni Moses, lahat ng mga Israelites people na natuklaw ng ahas na nakatingin roon ay sila ay gumagaling. At again, ito po ay typology ng cross ng ating Panginoon, na lahat ng tumingin
sa cross or ma-effects ang ating mga mata sa cross, sa tinapos na gawa ng ating Panginoon, everything will be fine. Kaya nga sinasabi mga kapatid na sa Hebrew, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hindi lamang sa tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo ang ating dapat pagtuunan ng pansin, even the Lord Jesus Christ Himself, because He is the author and finisher of our faith. Have we recalled sa nangyari po kay Pedro nung siya po ay naka-focus sa ating Panginoon and his eyes was fixed on Jesus. Nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig pero nung ma-divert ang kanyang paningin sa unos, sa hangin, sa bagyo, mga kapatid, sa alon, unti-unti siyang lumubog. So, napakahalaga po yung fixing our eyes on God dahil ito po mga kapatid ay magdudulot ng maganda at mabuti sa ating mga buhay. Alam niyo po kung bakit ang kabayo ay mayroon pong sanggalang doon sa kanilang mata. I don't know the exact word, pero alam niyo po ang purpose nun ay para hindi sila mga kapatid ma-disturb or hindi sila ma-distract ng mga iba pa mang sasakyan, mga kapatid, para ang kabayo makapag-focus sa kanyang path or way, brethren in Christ. Kaya napakahalaga po na sa kabila na marami tayong pagsubok, sa kabila na marami tayong problema, sa kabila na marami tayong suliranin, sa kabila na marami tayong mga challenges sa buhay, learn to fix our attention on God, and again, something good is going to happen. Our today's promises, we are going to acronym the word climbed. C-L-I-M-B-E-D, brethren in Christ. At ito po ang mangyayari once we fixed our eyes on God. Dahil hindi po ito, mga kapatid, kawalan ang mga kapatid yung pag-focus ng ating pansin, pananaw, paningin sa ating Diyos. First point, we will be changed from the inside out. Binanggit kanina yan sa Message Translation, na babaguhin tayo ng Diyos, mga kapatid, inside out. Kasi hindi pwede na inside lang ang binabago, yung panglabas hindi. Automatic, mga kapatid, inside out. Kumbaga yung totality ng ating pagkatao. At lagi po ninyong naririnig sa akin na hindi lamang buhay ang binabago ng Diyos sa atin, maging ang ating pamumuhay ay binabago po ng Diyos. So our lives will never be the same again. Ang wika nga ni Pablo, from glory to glory is changing us. So if we want to be changed, brethren in Christ, all we need to do, always experience and encounter the presence of God, because the glory of God can change your life, brethren in Christ. And second point, we will be leveled up from the inside out. Yun ang sinasabi kanina sa Message Translation, mga kapatid, na God brings the best out of you. Ilalabas ng Diyos yung angking talino mo, angking galing mo, angking husay mo, mga kapatid. So, lalo tayong nagiging efficient and effective, brethren in Christ. Bakit? Because God is going to bring the best out of us. Yun po ang sinasabi natin na ili-level up yung ating buhay. Actually, makikita po natin, di ba, level up from darkness, dinala tayo sa kaliwanagan. Mula sa kamatayan, dinala tayo sa kabuhayan. Mula sa kahirapan, dinala tayo sa kasaganaan. So, level up ang buhay po natin. Kaya, hindi po natin, mga kapatid, lingwahe na ito tulad pa rin ng dati, kundi ang ating lingwahe, mga kapatid, mas mainam ang ating buhay kaysa kahapon, because every day with Jesus is better than the day before. And of course, third point, we will be ignited from the inside out. Tayo po ay ignited. Alam nyo po, maganda yung
ignited tayo ng Holy Spirit or ignited tayo ng apoy ng banal na Espiritu. Dahil alam mo nyo po, pag once na tayo ay ignited, tayo ay laging strong, tayo ay laging ganado, mga kapatid, na maglingkod sa Diyos, sumamba sa Diyos, magpuri sa Diyos, o ano pa man ang ating ginagawa, mga kapatid, lagi tayong ganado, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko nga, excited, mga kapatid, tayo lagi makapaglingkod kay Lord dahil ignited tayo. Alam nyo po, in the Old Testament, yung kanilang sunugan ng tinatawag po nating handog, iyan po ay hindi dapat pinapatayin ng apoy. Kaya ginagatungan nila yan day and night kasi dapat nananatili yung apoy. Gayon din po, mga kapatid, our hearts is the altar of God at kailangan yung ating puso ay laging ignited ng Holy Spirit dahil, again, mga kapatid, ito ang nagbuboost up sa atin or nagmumotivate sa atin to do the ministry, brethren in Christ. And of course, for point, we will be matured from the inside out. Yun ang binanggit kanina. Dahil kapag tayo ay nakipag-ayon sa takbo ng sanlibutan, mananatili tayong immature. Pero kapag tayo ay nag-renew ng ating mind, brethren in Christ, then pupunta po tayo sa tinatawag nating maturity. Alam nyo po, minsan itinuro ko ang tungkol sa maturity, mayroon tinatawag na pre-matured. Ito po yung mga bagong Krisyano, mga babying Krisyano. At kapag medyo matured ang tawag natin. Pero kapag matagal ka na parang hindi ka pa rin lago-lago, ang tawag natin dyan, immatured, brethren in Christ. Ulitin natin, prematured, matured, and immatured. Ang ibig sabihin ng immatured, dapat ay nasa maturity ka na, kaya lang matagal ng panahon, hindi tayo nagmamatured. Ang tawag sa atin immatured. Kumbaga, sorry sa word, mga kapatid, ang tawag dyan ay kapag ang baby ay matanda na, bunjing, mga kapatid. Kaya hindi tayo mananatili sa immaturity level. We are going up sa maturity level, brethren in Christ, kasi lumalago nga po tayo araw-araw. And of course, fifth point, we will be born again from the inside out. Will be born again. Tayo po ay maboborn again. Isinilang na tayo kasi dati-dati, mga kapatid, sabi ko nga, tanggapin man natin o hindi, nung hindi pa tayo kumikilala kay Lord, we are the children of the devil. Mga kapatid, yun ang sinasabi ng John 8. Pero nung tayo ay makakilala sa ating Panginoon, we have been adopted into God's family and we are called the children of God. At ngayon na tayo ay mga anak ng Diyos, ang tawag sa atin, mga kapatid, born from above, or yung tinatawag tayong born again. So wala na po tayo sa lahi ng makasalanan. Nasa lahi tayo ng matuwid, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya inimpute sa atin ang righteousness. Kaya tayo ay nakakagawa ng holiness, nakakagawa tayo ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos because we've got born again, brethren in Christ, from the inside out. Pagka na-born again tayo, hindi lang puso, kundi maging yung ating appearance. Kasi sabi nga doon ng Samuel, mga kapatid, na ang Diyos ay tumitingin sa puso, ang tao ay tumitingin sa panlabas. Kung ang ating puso ay ating inaayos kasi tinitingnan ito ng Diyos, ayusin din natin ang ating panglabas dahil tinitingnan ito ng tao. Because if God is going to change us from inside out, hindi lamang yung loob ang binabago, maging yung ating taong panglabas. And of course, brethren in Christ, 6th point, we will be established from the inside out. Pag sinabing established, brethren in Christ, anuman ang hatak ng sanlibutan, anuman ang inganyo ng sanlibutan, anuman ang pagtukso ng sanlibutan,
Aba mga kapatid, we are well established in the Lord. Walang pagkakaiba yan doon sa parabulo ng ating Panginoon sa mga nakikinig at nagsasabuhay at nagsasagawa ng salita ng Diyos. They were likened to a wise man, na ang wise man ay nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng batuhan. Dumating ang unos, dumating ang bagyo, na natiling nakatayo ang bahay. Hindi tulad po ng iba na nakikinig lang, hindi naman po isinasagawa, hindi sinasabuhay. Again, doon sa parable, they were likened sa foolish men na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Dumating ang unos, dumating ang bagyo, at gumuho ang kanyang bahay. So, ganun lang po kasimple mga kapatid. Pag sinasabing established, ano man ang dumating sa ating buhay, mga kapatid, pagsubok man, problema man, pasanin man, mga kapatid, we will not give up anymore because we have been established in our Lord Jesus Christ. And 7th point, last point, we will be developed from the inside out. Binanggit kanina sa Message Translation ang salitang develop. Maganda po yung nadidevelop. Kumbaga, hindi man natin kasanayan, hindi man nating kaugalian, hindi man natin kagawian, aba mga kapatid, we have to be developed sa bagay na ito. Kasi minsan, hindi natin kasanayan ang magbasa ng Bible, hindi natin kaugalian ang manalangin lagi, hindi natin kagawian mga kapatid yung magsimba sa bawat linggo, umatin sa bawat activities na mayroong gawain ng ating church. Then alam nyo po mga kapatid, mayroong pong salitang development. We can be developed. Pwede nating i-develop ang isang bagay. Isang narinig mga kapatid sa isang mga ngaral na kailangan nating gawin ang isang bagay ng 21 times para ito ay ating maging mga kapatid kagawian, kaugalian at kasanayan. Kaya parang hindi nagkakalayo yan sa isang bata. 'Di ba ang bata kapag bakasyon, walang pasok, talagang want to sawa yung tulog. At ngayon, dumating ang pasukan, mga kapatid na kailangan niyang gumising ng mga 5 o'clock kasi 6 o'clock ang kanyang pasok sa school. Aba mga kapatid, sa unang buwan yan, struggle yan gumising ng ganun kasi hindi siya nasanay. Pero after a month, brethren in Christ, na laging gumigising ng 5:30 para mag-ayos sa kanyang sarili kasi papasok ng alas 6, after a month, kita nyo po, hindi mo nagigisingan yan. Bakit? Kasi nakasanayan niya na, nakagawian niya na, at nakaugalian niya na ang gumising ng maaga. Kaya gayon din po mga kapatid, we can be developed inside out by practicing repeatedly sa mga bagay na dapat po natin kasanayan. Kaya to sum up of our today's message, which entitled Fixing Our Attention on God, and our today's promises, we acronym the word CLIMB, C-L-I-M-B-E-D. First point, we will be changed from the inside out. Second point, we will be leveled up from the inside out. Third point, we will be ignited from the inside out. Fourth point, we will be matured from the inside out. Fifth point, we will be born again from the inside out. And sixth point, we will be established from the inside out. And seventh point, last point, we will be developed from the inside out. And these are the acronym of the word CLIMB: change, leveled up, ignited, matured, born again, established, and developed, brethren in Christ, from the inside out. Iyan po ang nagiging resulta, mga kapatid, once we fixed our attention on God, brethren in Christ. Kaya, again, wag po tayo magpapadivert, wag po tayo magpapadistract of what is happening in the world. May pagsubok man tayo, may problema man tayo, may pasanin man tayo, don't ever be distracted, brethren in Christ. Bakit po? Dahil
Kapag tayo ay nakafocus and then we fix our attention on God, then brethren in Christ, these things will take place sa buhay po natin. And our today's grace, ang biyaya ng Diyos, ang tanging makapagpapabago ng ating buhay at pamumuhay. Kaya't ating ituon ang ating pansin at pananaw ng sa loob at labas, ang pagbuhos ng pagpapala ay walang humpay. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya ng Diyos, ang tanging makapagpapabago ng ating buhay at pamumuhay, kaya't ating ituon ang ating pansin at pananaw ng sa loob at labas, ang pagbuhos ng pagpapala ay walang humpay. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank you sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan sa aming mga buhay. Thank you for your protection because you've covered us with your precious blood. Salamat dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, na galing po sa inyo, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema, malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Thank you din, O Diyos, sa iyong provision sa amin sa araw-araw, dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang, truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Salamat dahil sa bawat umaga, may panibagong lang biyaya kayo at panibagong lang pagpapala kayo sa bawat isa sa amin. That's why, Lord, this morning we expect that we will receive all the blessings that you have prepared for us today. Thank you, Jesus, because you've already blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, and you've already blessed, Lord, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat because you made us vessel and channel of blessings, dahil ang dahilan lang naman kung bakit po ninyo kami pinagpapala lagi at sa tuwina ay nais mong maging pagpapala kami sa lahat. Kaya sa araw na ito, minsan pa kami magiging pagpapala sa aming mga pamilya, magiging pagpapala sa aming iglesia na kinabibilangan, magiging pagpapala sa komunidad na aming sasakupan, at kami, Panginoon, ay magiging pagpapala sa kumpanya na aming pinagtatrabahuan, at magiging pagpapala sa negosyo na aming pong pinangangasiwaan, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang Diyos na laging nagpapala sa amin. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na sa ngayon ay nakikinig at nanunood. Whenever, Lord, na sila po ay may prayer, alam po namin, God, na ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming mga daing at panalangin. At kami ay may mga salita na aming pinanghahawakan na ang wika mo, Panginoon. This is your very word, na anuman po ang aming hingin sa Ama, sa iyong pangalan, ay inyo pong ipagkakalob sa amin. Kaya right now, in the name of Jesus, lahat ng nangangailangan ng kaligtasan, grant them salvation. Sa lahat ng nangangailangan ng kagalingan, grant them healing. Sa lahat ng nangangailangan ng kalakasan, grant them strength. Sa lahat ng nangangailangan ng katugunan, grant them your provision. And whatever pa man, Lord, ang kanilang kailangan, wala po kaming hihingin na hindi po ninyo ipinagkalob sa amin. At Lord, right now, rin pong isinasama sa panalangin ang anak ni Brother Noki. Lord, na alam po namin na kayo ang lubos na magpapagaling sa kanyang anak. Hayaan po ninyo, O Diyos, na ang kagalingan ay idako po ninyo sa kanya. Alam po namin na hindi maiksi ang iyong kamay. Hayaan po ninyo na idako mo ang iyong kamay sa kanyang anak ngayon. At aming dinideklara at aming sinasalita na sa iyong mga lahat ay siya ay lubos na magaling. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan, kadakilaan sa aming mga buhay. We are so much greatly blessed because once we fix our attention on you, everything will be changed. Thank you, God. Thank you, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.